Mula sa FCB Pilipinas at KBFM Net Radio, narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez and Freddy Velez. K&K, Kulog at Kidlat. Ang boses ng sambayanan, tagapaghatid ng kapaki-pakinabang na balita para sa bayan at mamamayan. Kulog at Kidlat, live on Facebook, worldwide, powered by StreamYard. Okay, magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay dyan sa Malaysia, bansang Japan, Australia, California, Finland, at sa lahat-lahat saan mang dako ng mundo. Ingat at huwag po tayong magsasawang magdasal para magsara sa pagbabalik ng kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na sa Middle East. Okay ka, Tropang Gulog, bumati ka muna. Welcome uli dito sa Palatuntunan. Bumati ka sa ating mga taga-subaybay na matagal ka nang namimiss nila. Alright, magandang umaga po sa lahat ng aming mga taga-subaybay sa Palatuntunang Kulog at Kidlat. Siyempre, narito pa rin po ang inyong mga abang lingkod, Senyor Latigo, Archie Jimenez alias Kulog, at ang ating pong partner na si Freddy Alakdan Velez alias Kidlat. At patuloy po kaming dumadagundong at sumasagitsit sa paghatid po sa inyo ng mga sariwa, makatotohanan, makabuluhan at kapaki-pakinabang ng mga impormasyon na hindi nyo madidinig o mapapanood saan man. Dito lang po yan sa Palatuntunang Kulog at Kidlat. Kaya amin pong panawagan, hindi namin gustong kumita, ang gusto namin kayong lahat ay mapaglingkuran. Kaya sana po, para magtagal ang aming palatuntunan, ang aming pagsasaimpapawid, mag-like, share, comment, diba? At siyempre, subscribe naman para po sa aming mga YouTube channel. Okay? Kasama Freddy, binati ko na lahat. Sana, makarating. Pati yung mga talunan. Okay mga katropa at mga kababayan, wala pang pinal na halaga pero tiyak na magkakaroon na daw ng rollback sa produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Sa gitna yan, may dagdag singil ng kuryente ang Meralco ngayong Abril. Oy, hindi pa raw yan dahil sa epekto ng mahal ng petrolyo, kundi dahil lang sa pagtaas ng generation charge, bunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. Tuloy-tuloy naman ang panaghoy ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga magsasaka sa Ifugao na nananawagang magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanilang ibinabagsak na gulay sa trading post. Sa sektor ng transportasyon, may mga inilatag na hakbang ang gobyerno gaya ng service contracting program. Pero ibang mga transport group, umalma! Ano ba yan? Ay, nako. Alam mo kasamang Kidlat, ewan ko bakit may mga taong manhid na walang mga pakiramdam, siguro mga bulag din. Hindi nila nakikita kung ano yung mga paghihirap, ang sakripisyo ng Pangulo. Sa totoo lang po, sobrang sakripisyo ang ginagawa ng ating Pangulong BBM sa ngayon. Dahil sa termino, lahat bumagsak sa kanya ang mga mabibigat na mga problema. Lalo pa nga ito ngayon.
Ito pong nangyayari ngayon sa Middle East. Ang problema na yan, napakabigat po niyan. Dahil wala tayong sariling na pinagkukunan ng mga langis na susuporta sa ating mga pangangailangan. Correct. Pero kumbaga, gapatak lang po yun. Hindi yun sapat para sa para masustine ang mga pangangailangan ng ating gobyerno. Ganun po yun. At pagkatapos, ang ating Pangulo, kita nyo, nangangatutay na. Ay, totoo yan. Nakakaawa talaga. Grabe. Oh. Sinasabi Iba, may mga balita pa nga, pare ko, na may matinding sakit ang Pangulo. Samantalang andong naging guest siya doon sa Bataan noong araw ng kagitingan. Magiting na magiting ang dating. O isipin mo yun, grabe talaga. Talagang inuunahan na nila yung ng ating God sa itaas. Oh, Barigoy, 650. Oh, 650 tapyas presyo sa diesel. Piso naman sa gasolina. Ito daw ay sa susunod na linggo, Abril 14. Ito ay inaasahang magkakaroon ng rollback sa presyo nga ng mga produktong petrolyo matapos ang higit isang buwang taas singil dito. Batay sa unang 4 na araw ng Mean and Platts Singapore MOPS trading, tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 5.50 hanggang sa 6.50 kada litro. Habang ang presyo naman ng gasolina ay posible umanong manatili o bumaba sa hanggang piso kada litro. Ang pagtatapya sa presyo ng petroleum products ay ang kauna-unahan simula na magpatupad ng sunod-sunod na mga mega fuel price hikes ang mga oil companies sa bansa dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan na nagsimula pa noong Pebrero. Ayon sa oil industry source, ang pagbaba ng presyo ay kaugnay ng pansamantalang kasunduan ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng United States at Iran. Inaasahan namang ilalabas ang opisyal na price adjustments tuwing Lunes at ipatutupad ng Martes. So, ano masasabi nito? Pasamang gulog dahil marami namang sabi, nangangaturan pa iba. So, ang hirap na yan. Bumaba nga, kakapiranggot lang naman. Yan ang hirap eh. Gusto ata nila yung kaagad, yung parang magic lang. Ano kayo? Hilo? Yan ang problema sa mga engot. Grabe. Hindi ba naman mga engot? Nakakabwisit kayo eh. Alam niyo po ba kung bakit? Tama naman eh. Oo, maliit nga. Maliit nga ang ibinaba. Mababa lang ang ibinaba. Pero, nung nasa itaas, angal kayo ng angal. Ngayon, kahit basta't bumaba ang presyo, malaking bagay na yan. O hindi ba, kung di ba naman talagang mga engot itong mga tao na patuloy na kumukundina o kumukontra sa ating pamahalaan, sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Isipin mo, pare, piso. Oo, tama. Piso, di ba? Naghi sila ng dagdag. Piso. Oo. Nangayaw din sila, ayaw nila ng piso ang dagdag para sa pamasahe. Nung kinontra, itinanggal ng Pangulo, wag mo munang ibigay yan. Dahil mas mahirap kapag ang mamamayan ang nahirapan dahil sa dagdag piso na yan, walang makapapasok sa trabaho. Di ba? Dahil sa mataas na ang pamasahe. Ngayon, nag-aangalan na naman itong mga bakit hindi nyo pinatupad yung pisong dagdag? Samantalang yung pinanukala na sinasabing magdadagdag na ng piso para sa pamasahe, umangal kayo, mababa, maliit. Ngayon, nung tanggalin yun, kasi hindi kayo nasiyahan mga engot,
Pagkatapos ngayon, sa sinabi ng Pangulo, wag mo munang ibigay yan. May darating tayong pangsolusyon sa mga bagay na yan. Abay, nag-aangalan na naman. O, diba? Talagang ano. O, saan mo dadalhin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno? Pagka ganyan ang mga klase ng mga pag-uugalit, mga utak ninyong mga talangka. Oh, di ba? Tulad yan, nagbaba na ng presyo ang gasolina. Ibig sabihin nun, may ginagawa ang ating Pangulo, ang ating administrasyon, gobyerno, ng mga pamamaraan kung papaano mabibigyan ng solusyon. Hindi po basta-basta mabibigay kaagad ang solusyon na yan kasi hindi naman galing sa atin ang problema. Galing po sa ibang bansa sa Middle East. Correct. Sila ang nagkakagulo, apektado lang tayo. Yes, oo. Ano ba naman Maraming hindi nakakaintindi dyan. Maraming hindi nakakaunawa rin sa mga nangyari na yan. At di na nila iniisip yung, iba, grabe na. Sunod-sunod na ang problema. Di ba, nagtaasan na rin ang problema. Ito nga, Meralco, nagdagdag singil sa kuryente. Ngayong Abril, isipin mo yan. Pero hindi pa raw yan sa hindi pa raw sa pagtaas ng gasolina yan, ha? Dahil lang sa yan, sa pagtaas ng dolyar. Isipin mo yan. Pare, eto, kung hindi ba naman ginagawa nilang eng-eng ang mamamayan ng mga consumers nila sasabihin nila, hindi dahilan yung pagtaas ng presyo ng gasolina, di ba? Kundi yung pagtaas ng presyo ng dolyar sa peso. Oo. Pero saan ba nagugat? Bakit tumaas ang presyo ng ang halaga ng dolyar? Di ba doon din? Doon din. Sa pagtaas ng presyo ng produktong petroleum. Kasi nga, doon nga nanggaling ang problema. Huwag niyong gawing tanga ang mga tao. Di ba? Ayan, papasok na daw si Ace. Papasok na daw si Ace. Papasok na. Okay. Nandyan na ba? Ayun, nandyan na pala. Okay, sige. Ace, Magandang umaga po sa inyo. Mas maganda ka pa sa umaga. Kamusta po? Eto, medyo umuusok na naman ang ilong ni Katropang Kulog. Oo nga po nadidinig ko nga po yung boses ni Kulog Malungkot ka yata Oo, medyo nakakalungkot lang po yung nangyaring election ng Bulacan Press Club kahapon. Ano nga pala nangyari kahapon talaga? Kung saan po ay hindi po nakipag-participate po tayo at kasama po natin ang ating mga tunay na lehitimong mamamahayag, national and local newspapers and online. Kasi po ay sa inyo po bang opinion ay tama po ba ang ginawa ng namumuno na kasalukuyan na in-invite nila ang COMELEC bilang board of canvassers na nag-request. Alam naman po natin na ito hindi naman katungkulan ng provincial COMELEC. Pero dahil po sila yung mga kasiwa ng halalan, ay sumulat po tayo mga 2 days o 3 days ago sa kay Attorney Mona na humihiling po sana tayo na ang mga kasapi natin, ang mga lehitimo na mga media na tinanggal na walang dumaan na board of resolution o board meeting na siyang po ang kinukonsidera natin na dapat makaboto dito sa ating samahan ng Bulacan Press Club. Nakakadismaya lang po at ito ay tama naman ang ginawang hakbang ng COMELEC na nag-decline po sila na hindi sila makakatugon doon sa request ng Bulacan Press Club sa pamumuno ni Omar Padilla. At ito po ay
kahapon na mismong araw ng Bulacan Press Club election, nakakita po tayo dito sa GC ng Bulacan Press Club at nakalagay po doon ay memorandum po siyang inilabas na nagtatayo o ano bang term na pwedeng gawin natin, nagbuo siya ng ad hoc election committee na pinangunahan po ng atin pong nirespeto at kinikilala at nagiging nung pumasok po tayo sa larangan ng mamamahayag ay naging idolo na din po natin at naging ama na din si Kuya Joey Monsayak na siya ang umupo bilang chairman. At ang member po dito ay kumuha po siya ng 5 na pinangunahan po ni Kuya Donato Chodoro ng The News Watchers Publisher at si Andres Peteliana na asawa ng tumatakbong Pangulo Chuck Peteliana at si Mopi at ang kanyang asawang si Eric Raimundo na kapatid at hipag ng tumatakbong Board of Director na si Rex and Jenny Raimundo at si Alan Kasipit na anak ni Verna na tumatakbo pong Vice President sa ilalim ng ating Team Pagbabago. At sumulat po tayo dito at ito po yung nilalaman ng sulat natin. Babasahin ko po kasamang kulog at kidlat na in-address ko po kay Omar Padilla at sa ad hoc election committee. Ito po nakasad po dito bilang kandidatong Pangulo ng Bulacan Press Club ay aking tinututulan ang pag-upo ng mga sumusunod na pangalan kung saan po i-mention ko kanina para pangunahan ang nasabing eleksyon ngayong araw na ito, Abril 10, 2026, sa mga kadahilanan. Magkakaroon ng conflict of interest ang mga miyembro nito katulad ni Ginoong Andres Peteliana na asawa ng tumatakbong Pangulo, Chuck Peteliana, Eric at Mopi, kapatid at hipag na tumatakbong Board of Director, Alang Kasipit na tumatakbo ang ina sa pagkapangalawang Pangulo. Kaya hinihiling ko pong ipagpaliban, ihinto ang gaganaping eleksyon na hindi dumaan sa board meeting ng mga Board of Director, walang minutes of meeting at walang board resolution para aprubahan ang gaganaping eleksyon. Ang mga hakbangin ninyo, Pangulong Omar, ay wala din pagsang-ayon ng mga BOD at miyembro ng BPCI. Sa nakakalungkot po nito ay hindi pinirmahan at hindi kinilala ni Pangulong Omar. Kaya po dito nilagay natin na refuse to receive ang ating sulat. At pati po may isa pa po tayong sulat, hindi ko na po babasahin, medyo mahaba, na inignore din po. At ito lang po nakakano, kaya po ang ginawa po ng ating mga kasamahan na lihitimo po talagang nagsusulat sa lalawigan ng Bulacan. At nakakalungkot dito yung si Marcelo H. Del Pilar na yung ginamit na slogan po na hindi nabubusalan yung katotohanan. Kaya po kami, binoykot po namin at hindi kami bumoto isa man sa ating mga sumusuporta sa ating kandidatura ng Team Pagbabago, Kulog at Kidlat. Ano po ba ang makikita ninyo dito sa nangyayari sa Bulacan Press Club? Sa kabila po nito na alam naman natin na hindi po pwedeng magtayo o bumuo ng on that day of election. Alam mo, kasamang Ace, kung ako ang tatanungin, nakakalungkot talaga. Ako man, nalulungkot na malaman ko ang mga pangyayari na yan. Kasi nakita ko yan magmula nang ako nagbalik dito sa Bulacan. Establisado na kasi yan yung Bulacan Press Club. Kinikilala, nire-respeto yung press club na yan. Bagamat ako inikayat din noon na pumasok, pero hindi ako pumasok dyan dahil nga unti-unti nakikita ko na nga ang medyo hindi magandang nagiging senaryo dyan sa press club.
doon sa Opo. pangyayari, yung sa pangyayari sa'yo, tama yun. Masasabi kong tama yung sinabi mo na kapag ka ang mga desisyon ng isang samahan ay hindi nagdaan o inaprubahan ng board, kahit pangulo ka, hindi ka po pwede magdesisyon mag-isa. Hindi po pwede. Kasi Correct. magdadaan talaga yan sa board. At may solusyon dapat yan. At nakalagay Opo. doon kung pang ilang resolution na ba yung ginawa nila na yun, ano ba yung resolution, ang pamagat na resolution na yun, dapat nandoon yun. Ngayon, ang Pangulo, pipirma lang siya doon. Maliban kung magdito siya, Tama po. maliban kung magdito siya, ang board naman ang gagawa ng hakbang against sa kanya pagka nagdito siya. Kasi hindi niya kikilalanin ng kinatawan ng ang mga direktor ng samahan. Ngayon, doon sa nangyari, tama yun, naging desisyon naman ng COMELEC na huwag silang makialam kasi panloob yan panloob na problema yan ng samahan. Sila, magmamagandang loob lang bilang pakikisama sa organisasyon na sila mamagitan. Yun, tagapamagitan lang sila, pagbibigyan lang yung kahilingan bilang pakikisama. Pero hindi sila talaga opisyal na dapat na sila ang mga siwa ng halalan ng isang samahan. Ngayon, ang siguro pinakamaganda, total, ilan ba kayong mga hindi na bumoto? Doon po sa inilabas nilang listahan ng master list ng mga po pwedeng bumoto, 27 po yung inilabas nila. At ang 27? nakakalungkot din po dito ay 27 sa bilang po natin ay siyam po ang atin, sa kanila po ay 12 sa bilang. Ang ating pong pinipetisyon ay makaboto yung mga miyembro mismo. At ang 4 po dito ay past president na hindi po nila pinahintulutan at ang nagiging dahilan ni Omar Padilla ay dito po ay tinanggal daw at nagkaroon ng mga dual samahan na pinaganuhan na wala naman po doon sa bylaws at wala naman po doon sa hindi po niya ginilala ang board of director. Actually, nakakalungkot din. Umupo kami bilang mga BOD, kahit na po tayo appointing, ay hindi niya binigyan ng boses. At nangyari, yung mga mungkahi, at sinasabi niya sa pagpupulong na kinukonsider na daw po ng meeting ng BOD yung pangkalahatan na opisyal na pagpupulong. Taliwas po doon sa umiiral na bylaws. At katulad po si Pangulong Tony Arsenal ay hindi nakaboto. Teka. May mga kopya ba kayo ng bylaws? Meron po akong hawak na bylaws at ito po ay sinangguni natin sa abogado. Yes. At ang abogado po ang nag-suggest sa atin na gawing hakbang na sumulat po tayo at kasi po dito papalapit ang eleksyon, sumulat po tayo kay Attorney Mona para po doon sa kopya nila, baka maaari pong hinihiling po natin na isama itong mga member na hindi naman po umalis, tumiwalag, wala pong pinakitang notice ng kanilang pagkakatanggal at ano po yung grounds at walang board of resolution. Kaya po kahapon nung hinahain natin yung 2 petition ay ang sabi po ni Omar Padilla na kasalukuyang Pangulo ay ako daw po ay laging kumu-question by the book. Sabi ko, ano ang magiging basihan ko? Kundi yun by the book. Mahirap maging batayan yung hearsay. Di ba? So,
Yes po, Kulog. Ano yan? Yung pala mga pag-contra mo by the book, di ibig sabihin, legal. Legal, oo. Di ba? Yes. Yes po. Siya na nagsabi na lagi kang by the book. Di ibig sabihin, tama lahat ang mga ginagawa mo kung ganun. Kaya nga po, bakit po kayo? Oo. Kasamang Kulog at Kidlat, bakit po sila kakabahan sa akin? Sila na po nagsasabi din na may sapat silang bilang para manalo. Na mayroong 18. Isipin po niyo, 4 past president ay hindi nila pinaboto. Oo. Ibig ko sabihin, official ba yun na hindi nila pinaboto dahil sinasabi nilang tinanggal na, wala na. Dahil nagkaroon ng dual membership. Kumbaga, member sa ibang organisasyon maliban sa Yung BPC. Yung iba po doon, wala naman po sa nakalagay doon sa bylaws na pag member ka sa ibang other organization, hindi ka na magiging member ng Bulacan Press Club. Wala po silang inilalabas na dokumento para tanggalin. Wala pong notice. At hindi po ba dapat pag tinatanggal mo ang isang kasapi, padadala mo sila ng notice at bibigyan mo sila ng karapatan para magpaliwanag at tanungin. And the final judgment ay ang Board of Director, di po ba? Ito po yung sa aking kaalaman, sa sarili kong opinion. Dahil tayo naman po ay nag-aral at naging kasabi Bakit ng ibang magkakaroon ng samahan. dual membership? Ang ano naman natin dito sa ating sa Luzon, ano lang, di ba? Yung sa LMA. Opo, Bulacan opo. Press Club. Sa Bulacan, dito naman sa Bulacan, di ba? Bulacan Press Club lang. Wala namang, Yes. meron pa bang Yes ibang po. ano? Wala na po. Ang alam ko po, nag-iisa po ang Bulacan Press Club dito Oo, katulad nung sa Bulacan. si Eric Silverio. Si Carmela. Member naman ng ng Central Luzon Media Association at siya ang pangulo ng dito sa Bulacan sa Bulacan district, iba sa CLMA. Hindi yung dual dahil yan, Opo. paano yun? Yung bang member ng National Press Club hindi nila questionin nila dahil naging member ng National Press Club. Kaya nga po kaya po kahapon, nanindigan po ang ating mga lehitimong mamamayag dito sa lalawigan ng Bulacan na i-boycott ang nasabing eleksyon dahil hindi po kami makakaroon ng due process. Katulad na lang po ng pagpili ng ad hoc election committee, di po ba dapat kailangan? Halatang Ang halata problema po yun dito, yung kinuha po nilang member ng ad hoc committee ay walang kaalam-alam. Hindi po pwede yun Puro mga kakampi ng mga kandidato nila. Walang alam. At nung tinanong natin, like Kuya Donato, Chodoro, and Alang Kasipit, hindi nila alam. Nagulat na lang daw sila nung sinend ko sa kanila yung memorandum na pinadala sa GC ni outgoing Omar Padilla. At sabi, nung nakipagtalakayan po tayo, nakipag-ano sa kanya, dinadahilan po na hindi daw po pwedeng ipagpaliban. Pwede po bang hindi ipagpaliban na yon? Kung meron po tayong letter, meron tayong petitions, kino-question. Ang isa po letter, na ibabasahin ko lang yung title, dito po ay sinabi ko na hinihiling na pansamantalang pagpapahinto ng halalan. Ang way po namin dito ay pag-usapan. Kasi po, di ba, kailangan may board resolutions, may board meeting, may minutes of meeting. Tanong ko kailan mo isinumite yung petition mo na yan? Doon po sa pagkuha nila doon kay Comelec at Attorney Mona, bilang nalaman po natin na siya yung kukuning Board of Canvassers at mga ngasiwa, 2 days before naganapin ang eleksyon, pinadala na natin at tinawag po natin para i-follow up kung sagot ni Attorney Mona at nakausap po natin yung staff through cellphone number na call na dinidecline dahil po may lakad si Attorney Mona na meeting po sa labas na hindi siya makakatugon dito sa request ni Omar Padilla bilang Board of Canvassers. Ito pong dalawang sulat na petitions po natin o letter ay inahain po natin kahapon
dahil nga po nalaman natin na hindi na makakatugon ang provincial COMELEC. Kaya po inanuhan natin na hiniling po natin na pansamantalang itigil yung nasabing halalan. At ang pangalawa ay kinwestiyon po natin dahil sa pagbuo ng isang ad hoc election committee na hindi dumaan sa board of director, hindi pinagpasyahan kahit po ng mga kasamahan natin o kasapi ng Bulacan Press Club, bigla nila pong ipinatupad yung eleksyon at itinuloy dahil daw po hindi na po pwedeng i-atras, naka-schedule na din po. Kayo po bilang mga veterano sa larangan ng pamamahayag ay ako po isang baguhan pero malalim at malawak yung kaalaman about po dito sa mga batas at alituntunin ng isang samahan. Tama yan. Ngayon, ang tanong naman namin sa iyo, ano ang binabalak mo ngayon pagkatapos ng mga pangyayari na yan? Ano ang susunod ng mga hakbangin? Kasama mo pa rin ba yung sinasabi ng mga taga-suporta mo na hindi rin nakaboto kahapon? Opo, kami po ay sa pangunguna po, bilang ako kandidatong Pangulo, ay suportado po kung ano man po ang gagawin kong hakbang na legal po. At ito po ay atin din itatanong sa abogado kung naging legal counsel para tingnan po kung tama po ba yung mga hakbang na gagawin ko. At balak po natin ito'y idulog sa mataas na ahensya ng ating gobyerno para alamin kung legal ba yung pagsasagawa ng eleksyon. At isa pa po dito ay doon sa mataas din na ano ng ating media ay tingnan din. At sa sinasabi din ni Omar Padilla kahapon na kailangan daw po i-address ko doon sa Security Exchange SEC po. Security Exchange Commission na doon ko daw i-address yung petition ko. Sabi ko, sige po, Kulog. Opo. Teka, ano kinalaman ng SEC? Ayun nga po tanong namin, Kulog Tsaka Kidlat Ang dapat kasi ang sumasakop sa atin, National Press Club. Yun nga po isa po sa hakbang natin para po ito po ang gagawin ko battle of legality ang pagipaglaban natin. Hindi ko po na hinahangad na mamuno kundi malaman po natin yung katotohanan. Sino po ba yung tama at sino yung mali? Kaya po isa din po sa pupuntahan nating tanggapan na idulog ito ay yung National Press Club na alam ko po na ito'y ang Bulacan Press Club ay naka-umbrella po yung National Press Club. Kasi pagka yung SEC ang pupuntahan mo, ibig sabihin kino-question mo kasi ang kabuuan. Yes po, Kulog. Ang mga nakarehistro sa SEC. Yun ang ano nun. Pero walang kinalaman yun kasi naghahalalan pa lang kayo Naghahalalan pa lang kayo After nito, punang halalan na to, saka pa lang nila ayusin yung mga dokumento niyan para dalhin sa SEC at doon official na ipapatala kung sino-sino yung mga bagong set of officials o officers. Diba? Pero yung reklamo, yung petition, ang nakakasakop sa atin, ang umbrella natin, ang National Press Club, yun ang magbibigay sa atin ng payo kung ano ang dapat na gawin o maaaring mamagitan sila para mapag-ayos yung problema na yan. Pero sa tingin ko yung SEC walang kinalaman dyan Opo, tama po. Wala talagang kinalaman ng SEC dyan. Noong kahapon nga po, Kulog at Kidlat, nung nadoon din po tayo sa opisina po natin kung saan ginaganap ang eleksyon, ay tinanong din po natin at ng iba nating kasama ay ipakita nila yung SEC kasi pinapalabas po nila na okay na yung GIS, General Information Sheet, at pati po, kung nung mali tayo, ay ito po ba yung din may kinalaman sa
Kasi po doon sa bylaws, sa SEC, 1 year lang po ang panunungkulan ng lahat ng mga opisyal na inihalal po o inappoint. Dito po sa Pangulo, kay Omar Padilla po ay, ito po ay nag-overstay na po siya ng 1 year. Dapat po bumaba siya ng October dahil kinwestiyon din po nila yung pangunungkulan ng past President Tony Arsenal ng October. Dinaan po nila by the book, nasa SEC daw po, nasa bylaws na 1 year na. Kusang bumaba si Pangulong Tony Arsenal, pinalitan ni Omar Padilla, and then overstay. At ang ginamit po sa amin na salita ay hold over capacity, pansamantalang panunungkulan, dahil walang naganap na eleksyon, kung tama po ako, na ito po ba, ito'y ginagamit sa government agency. Dito po ba sa private, ay pwede po bang gamitin yung overstake, yung holdover capacity? Hindi, yan dyan sa bagay na yan kasi, alam mo, para sa kapakanan ng lahat, pagka tinanggal mo ang presidente, automatic ko yun, vice president ang magte-take over. Walang Yes, sino man na po pwedeng mangulo, kaya nga may president, may vice president. Oo. Kahit Opo. na saan angulo natin tignan, pagka tinanggal mo, dahil sinasabi ng negligence of duty, ang medyo nakukulangan kayo, nahihinaan kayo sa leadership ng isang pangulo. Aba, automatic yun. Ang tataas doon, yung vice president. Vice President. Oh. Yes po. Walang sino man ang pwedeng umupo doon o mag-hold ng power o ng position as president, kundi yung vice president. Kung yun ang nangyari, no? Pero, ewan ko, ang tanong ko naman sa inyo ay, nung nangyari yung insidente na yun, ano ginawa nyo? Doon po sa GC po ay inano po namin siya na hinamon po namin siya na isang pagpupulong ng mga board of director para pag-usapan. Di po ba ang decision po ay nasa sa pagkakalam ko po, kung di po ako nagkakamali, ay nasa board of directors. Kami po ang magpapasya kung bibigyan pa ba namin siya ng special power o special para manungkulan hanggat walang nagaganap. Ang hamon ko po sa kanya, noong binura po kasi yung GC, yung old GC, nandun yung conversations namin na sinabi ko sa kanya, kung gusto mong manungkulan pang muli, tumakbo ka muling Pangulo. Wala namang limit ang pagtakbo bilang presidente ng Bulacan Press Club. Kung ikaw ay gusto pa ng tao, why not you run again as a president of the Bulacan Press Club? Hindi po siya sumasagot. At ang ginagawa po niya, nagpatawag siya ng meeting, doon siya sumasagot. Anong silbi po ng GC? Kasi ganito yan. Alam nyo talaga, ang problema nasa board. Wag kayong sasamahan loob, ha? Yes po, yes. Yan. Ang problema nasa inyo. Kasi, kung susundin nyo ang bylaws, nasa bylaws yan just in case incapacitated ang president, the next president must be the vice president. Di ba? Walang iba. And walang dapat na makapag-control o makapagmando, makapagdikta sa inyo, pagdating dyan sa bagay na yan. Kasi napaka-sensitibo niyan yung posisyon niyan Di ba? Ngayon, ang problema, pinalusot nyo. Oo. Kasi, kung noong una pa lang, nagkaisa na kayo mga board of directors na sinabi nyo, hindi pwede to. Hindi po pwede kasi may set of officers tayo Diba? May set of officers tayo. Ngayon, kaya nga meron tayong set of officers from president to sergeant at arms.
Oh, di ba? Kompleto yan eh. So, Opo. automatically, if the president is out, the next is vice president to take over the office. Ganun dapat yun. Kaya ang Taka ko noon. Bakit nangyari yun? Kaya nga, Opo. dapat ang board of directors, in that moment, dapat gumawa na kayo ng resolution. Gumawa na kayo ng resolution na dapat itong vice president ang siya mag-take over and nobody, no one else but the vice president must take the office. Ganun yun. Opo. Kasi naging conversations namin po ay may GC po eh. Doon kami nag-commit ng letter na ako po bilang BOD ay hiniling ko po ko sa kanya na magsagawa ng isang pagpupulong ng mga BOD para pag-usapan kasi overstay na po siya eh. Kaya nga sabi namin willing kami. Ang naging problema po kasi dito sa board of director namin kasi po yung isa dito yung asawa ng Pangulo si Evelyn and then kami po yung nasa kung tutusin nasa opposition si Cadonato, si Berna at ako po. Kami po ay wala namang po kami sariling interest eh. Opo. Sige po Kalog. Ilan kayong member ng BOD? 6 po kami at ang presiding officer na pampito ay ang presidente. Omar Padilla. Wala tayo doon sa presidente. Yung BOD. Oo. Sabihin natin, ilan ang sa palagay mo ang positive? Ilan ang negative sa inyo? Ang positive po ay 3. 3. Ang negative, 3 din. Hati. Ang negative po ay yung 2 po ay sigado negative na yun. Yung isa po ay hindi po natin dahil yung isa po hindi natin masabi kung magiging neutral po yun sa titingnan natin kahit po maging abstain siya at abstain which means na hindi niya manasubaybayan yung mga pangyayari na po pwede po hindi po ba po pwede ang isang member ay mag-abstain sa pagboto. Sino ang yung pinaka-head doon sa sa BOD? Kasi po ang Pangulo po ay kabahagi po ng Board of Director. Siya po yung siya po ang naging chairman. Dito po sa Bulacan Press Club. Ito po ang nangyari. Ito po ang nangyari sa Bulacan Press Club. Ang Pangulo ay siya din pong chairman of the board. Hindi ubra yun. Nangyari po kidlat. Nangyari kidlat sa Bulacan Press Club. The president is the chairman of the board. Alam nyo, yun nga ang problema eh. Kaya po sumabay kasi kayo sa Agos. Ianod na lang kayo. Hindi kayo nakipaglaban, hindi kayo nanindigan para ipakipaglaban yung tama kung ano ang dapat na mangyari at umiral doon sa inyong organisasyon. Sa totoo lang, kung kayong mga BOD, gumawa kayo ng mga resolution at pagkatapos pinagkaisahan nyo, nanindigan kayo na ito ang dapat nating ipatupad dito, hindi maaaring hindi niya pirmahan yan ng Pangulo kasi nagkakaisa ang BOD. Yun. Ang problema, nakiayon kayo, no? Pagkatapos, ngayon, sa pagkakataon ito, ngayon nyo lang nakita yung mga kamalian ng pag-ayon nyo. Ganun yun. Diba? Kasi kung noon pa lang, gumawa na kayo ng hakbang. Hindi mangyayari yan eh. Ang naging hakbang po namin kulog noon sa GC. Kasi po, di ba ang GC may komunikasyon para po malaman. Doon po kami naghain ng request ng ako po, in-address ko po sa kanya na
na Omar Padilla, Pangulo ng Bulacan Press Club, ay humihiling na magkaroon ng isang pagpupulong para talakayin ang mga usapin o agenda. Kaya ang expected ko doon dahil sa GC na babasa ng lahat ay okay na. Sasagot, kaya lang hindi sumasagot po siya doon sa GC. Kaya kasi alam mo, sa totoo lang tama, mahalaga ang GC dahil nakikita ng lahat. Pero unfortunately to tell you, no, frankly, dapat ginawa ninyo official. Official request letter para sa Pangulo na magsagawa siya ng pagpupulong. Kailangan official. Pagdating sa bagay na yan, sabi nga, lalo na sa may mga kaso na hindi na idudulog sa hukuman. Tapos titirahin nila ng titirahin sa Facebook, sa social media. Hindi yan ang proper forum, hindi yan ang proper place. Diba? This thing ang GC. Ang GC, komunikasyon. Pero unofficial, no? Unofficial, yung sasagawa mong request without the official request letter na ipapadala mo sa Pangulo. Yun. Pasensya na, pero yun talaga po yun. yun talaga ang tamang proseso. Yun po talaga yung pinakaano. Yun po, naging overconfidence at tiwala po kami. Natutugon bilang isang pamilyang samahan na hindi naman po kami naghihiwa-hiwalay, kundi maunawaan din dapat po niya na wala kaming inisip na sa sariling kapangalan, kundi para din po sa Bulacan Press Club bilang po member ng Board of Director. Sabi nga, ang masasabi ko na lang dyan ngayon, charge to some experience. Tama Hirap talaga na maselang usapin yan. Pag yan dinala sa National Press Club, ay siguradong magkaroon ng ano yan. Kahit pa paano magkaroon ng solusyon yan. Dahil baka mabuksan pa yung problema ni Omar doon sa National Press Club. Yun po namin. Kasi po medyo minamalit niya kami. Lalo ako, bilang isang baguhan daw. Sabi nga po, ano daw ba gagawin ng isang baguhang magiging Pangulo? Sabi ko, bakit hindi niyo subukan? Para malaman ninyo, mahirap yung puro salita lang. At mahirap. Kasi hindi ako susuportahan ng tunay na lehitimo na mamamayag dito sa lalawigan ng Bulacan. Is individual every outlet. Suportado po yung ating pagtakbo. Pati po yung mga inalis nila ay umaayon doon sa kakayahan natin bilang mamumuno sana dito sa Bulacan Press Club. Kung sinabi mo lang kami ni Parang Freddy, boboto ko. Sigurado po yun. Kung pangkalahatan na ginawa, baka po tayo landslide victory party na po tayo. Dahil po sa suporta ng mga iba. Kaya lang po paano ngayon yun? Nanalo na yung team nila. Nanalo nang walang kalaban Opo, nanalo po. Nakita ko nga sa Facebook, nakapost na nga kung sino yung mga bagong set of paano nga matatalo wala nga lumaban na binoykot nga Kaya doon talaga, hindi tinuloy yung hindi tinuloy yung halalan. Ngayon, ang pinakamaganda, ituloy mo yung yung sinasabi mo na hihingi ka ng legal advice sa mga legal advisor na katulad ng mga abogado. No? Abogado talaga ang kailangan dyan. Sabihin mo lang na yung makukuha mo abogado, hindi abogado. Opo. Sigurado naman po iyon at tayo naniniwala naman po na bibigyan tayo na kahit ganito po yung kakayahan natin ay hindi naman po siguro tayo pababayaan para tunguhin po natin isang tamang direksyon para po malaman natin yung buong katotohanan. Yun po siguro ang pamamaraan
isa po sa gagawin natin na Battle of the Legality para po dalhin sa tamang forum itong usapin na nangyari po sa ating samahan. Tama. Okay. Bago natin ipagpatuloy yan, ay batiin muna natin itong mga nakikinig sa atin. Ito kasi laging nakasubaybay sa palatuntunang kulog at kidlat. Ang ating mga kaibigan sa San Miguel Corporation, si Ma'am Mary Jane Llanes and family, si Jason Brizuela and family, si John Hernandez and family, yan, si Jackie Hidalgo and family, Francine F. Caluing and family, Nate Barreto and family, Maki Dormendo, ang External Relations Manager ng Pure Foods, Pasig City, at si Louie Doliente and family. At syempre sa lahat ng pamilya ko sa Manila Bulletin, Tempo at Balita, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat. Okay, tuloy natin yung ating usapan. Baka meron kayong babatiin. Batiin niyo muna. Bago tayo pare, binabati ko kasi Miyerkules, Huwebes. Tayo po ay sumabak. Sa isang napaka-tinding labanan ng bilyar. Nanalo ka yata. Balato namin. Panalo ba ko? Panalo ko. Panalo ko ng mga kahihiyan. Sa category A, ang nanalo ay ang ating kaibigan mula sa DCWB ng June 7, si Sam Sarmiento Nielsen. Congratulations! Sa 9-ball invitational media tournament na ginanap po sa Olongapo City. Ang first runner-up ay si Joseph Parafina ng PTV4. Yan. At ang second runner-up, ang ating nag-iisa na kasamaan ditong sa Bulacan na si Eric Silverio ng Manila Times. Laging nananalo yan. Congrats po sa mga nanalo. Sa category B, ang nanalo si Jeffrey Tumbago. Yan. Ang first si Jonas Reyes at Henry. Si parang Jonas. Okay. Ito, mga gapo boys. Walang nanalo. Ayan. Ito ang line-up ng ating mga kaibigan diyan po sa Olongapo City. Ang naging organizer nito ay si Jojo Perez. Jojo. Jeffrey Tumbago, si Henry Empeño, Raymart Dungog, Alex Galang, Mitch Santos, Jonas Reyes, Dante Salvania. Yan po ang tropang gapo. Ang tropang Bulangan naman ay pinangungunahan ni Maverick Marcelo, June Borlongan, Chacha Borlongan, Gina Lopez, Harold Raimundo, Anton Katindig, Eloisa Silverio. Yan ang mga tropang Bulangan. At ito po nga po ay kinabibilangan ng inyong abang lingkod, Senyor Latigo, alias Kulog. No? Hindi man po tayo pinalad, naging maganda po naman ang nangyaring banding. No? At sa tournament na yon ay dumating po si DOH Undersecretary Randy Escolano. Yan. At ang nagbigay po o nag-abot ng award ay ang si Deputy Minority Speaker Jefferson Consum. Yan. Yan po. At ang billiard tournament ay ginanap sa Miss Q Billiard. Alam mo pare, sa totoo lang,
doon ko nakita sa Olongapo kung gaano kaganda ang relasyon ng bawat isang miyembro nilang magsamahan. Oo. Yan ang hindi ko nakikita dito. Doon nakita ko. Walang plastikan. Napakaganda ng ginawa nilang pagtanggap sa amin. Totoo. Alam mo ba? Nandun si Jonas Reyes. Yun. Matagal kong nakasama yun, no? Alam mo pare kung saan kami natulog? Oh. Saan? Kami naman Subic Waterfront. Wow. Okay. Subic Oo. Waterfront. Ang pagkain namin, unlimited, only. Hanggat hindi ka bondot. Pwede ka Sayang, hindi ako nakasama. Doon nakatira si Mayumi. Si Mayumi, doon nakatira. Sayang, hindi ako nakasama. Andun ba? Andun ba sila? Doon sila, doon na nakatira. Doon na ang ng bahay. Pagkatapos, na-meet nga namin itong si DOH Undersecretary Randy Escolango. Down to earth naman itong taong to. At ganun na lang ang kanyang ginawang respeto sa mga media man. Mga mamahayag, oo. Mula Manila, alas 12 ng hating gabi, dumating siya doon sa aming tinutuluyan, nakipagkwentuhan, pare. At ang tawag niya sa amin, lahat, alam niyo mga boss, dito ba meron nagtatawag sa boss? Wala, kang bisamos. Marami pa akong ikukwento tungkol dyan sa naranasan ko sa Olongapo. Napakaganda. Ang sarap ng pakiramdam na makasama mo yung mga legitimate, yung mga lehitimong mga mamamahayag na nire-respeto ng mga opisyales ng gobyerno dito sa Bulacan, Awam Dijay. Okay. Ang 2 minuto na lang. Okay na. Sarap ang kwentuhan natin. Marami pa sana tayong talaga pag-uusapan. Kaya lang, siyempre, wala. Talagang paubos na ang ating oras. Kaya tayo'y medyo siyempre, marami pa sana tayo nga, katulad nito, yung mga magsasaka natin sa Ifugao, nagre-reklamo na. Nako, katulad ng mga maraming repolyo na nasisira. Nako, wag naman sana. Masarap ang repolyo. Gamot sa cancer yata yan. Okay, dapat sana. Okay, mga katropa at mga kakulog. Talawag mo kayo magsasawang sumubaybay sa amin, dahil talagang hindi namin kayo tatantanan, no? Ang aking pinsan si Dory Del Rosario. Ayan, good morning. Okay, magpaalam na tayo. Okay, sige. Paalam na kayo. Yes, magpaalam ka na. Okay po, salamat po sa programa po ni Kulog at Kidlat. Pati po yung mga pasasalamatan ko din, yung mga sumuporta sa atin na nagtiwalat na kahit po binoykot natin, nasa likod pa rin po, lalo na si Parin Dick Billones, si Kuya Ernie Caoc, sila Manny de la Cruz, Manny Balbin, Berna Santos, Dick Mirasol. Ito po yung lahat ng mga lihitimo po talaga, national and local. Pati po si Romel Manahan. Pati po yung Siyam na hindi pinayagang makaboto. Suportado po ang Team Pagbabago at tunay na may malasakit sa mga mamamahayag sa lalawigan ng Bulacan. Okay. Karupang Kulog, ikaw na magpaalam. Okay, mga kaibigan, mga kababayan, hanggang sa muli. At nako, kinapos tayo sa oras. Kulang na kulang po ang oras natin. Pero nangako po kami muling magbabalik. Huwag po kayong magsasawa sa inyong pong pagsubaybay. Sa aming pong mga palatuntunan na talagang sa inyong lahat ay maghahatid ng mga kapaki-pakinabang makatotohanan at makabuluhang mga impormasyon. Huwag kayong magsasawang tumawag at manalangin sa Diyos. Dahil yun po ang kailangan
kababayan natin natatanging sandigan na para po ating malabanan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Sa punto po yan, sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Ito po naman ang inyong naging tagapaglingkod, Archie Jimenez. Senyor Freddy Velas, Salakdan. maraming salamat. Okay, maraming salamat. Love you, love you, love you, love you. Okay, wow!